Tingnan mo, parang binabasa na lang, hirap na hirap pa. Nakita mo yung speech ni Marcos, ay ni PRRD? Di ba? Kalmado. Relax ka lang, Brian. Relax. Ikaw ang presidente. Kalma. Agitated ka, para ka nakatira ng heroin eh. Kalma, kalma lang. Sentro ng krimen, sentro ng pagpapalapastangan ng mga kababaihan. Oh, Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming eto na naman, dinidikit na naman. Alam mo ba yung pogo na yan? Ididikit din sa aming mga DDS vloggers o sa aming Team Suka vloggers. Didikit niyan. Sinabi na yan ni Barbers eh. Iimbestigahan yung mga vloggers patungkol sa pogo. O, tas anong gagawin? Yung pogo ang nagpipinan sa mga vloggers ni PRRD. Di ba? Tanga! Hindi po mura yon. Halimbawa, ako'y patawag at ako'y nababalitaan ko, ako'y nasa listahan na. Alam nyo, may sulat na daw na pinapadala. May intel ako na kasama na po tayo sa listahan. 4 na po kaming banateros kasama sa listahan. Kahit anong piga mo, wala ka makukuhang piga sa amin na bahid droga at bahid pogo. Una sa lahat, ayoko ng gambling. Kahit idikit mo ng idikit yan, alam ng mga tao sa paligid ko, ayaw ko ng droga, ayaw ko ng sugal. Kaya bahala kayo. Wala kayong mahahanap na ebidensya patungkol sa sugal sa akin. Kahit saan, halughuguin mo mga kasino, halughugin nyo ang mga tapes, video ng mga pogo. You've got nothing on me. Good luck sa inyo. Pogo pa more. Bobo rin talaga tong mga to. Problemang binigay sa atin, ang daming sinaktan na ating mga kababayan. Tayo ngayon ay kumaharap sa ating Marcos, parang nangingitim ka. Hindi, maitim din ako pero there is something with Marcos. Hindi naman to nagta-tricycle. Hindi naman to nagbibisikleta. tinitingnan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon nito, sa pagboboto ninyo, Ano? mamimili po kayo Nang ano? kung tayo Nang ba adik. ay babalik. Kung tayo ba ay babalik. Look at the crowd. They don't even care what you are saying. Sa Tagalog, adik ka. Hoy, sa pool, di ba? Wala eh. Kayo, mga bashers, I dare you, punta kayo sa rally ng PDP na nandun si PRRD. Ang layo. Sa Alam nyo, may ikukwento akong konti, no? Patungkol sa rally. Pero mamaya. panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na. Yung tungkol kay i-compare nyo po ang proclamation ng PDP ay ng Team Sinusuka compared sa proclamation ni Pastor Kibuloy. Napakaayos po ng proclamation ni Pastor Kibuloy. And first time na ang proclamation ng isang tao nationwide ginawa. Sabay-sabay. Buong Pilipinas. And very systematic. Ito I'm just hindi ko sinisiraan ng PDP. But I'm just telling you the truth. Tinalo pa ng proclamation ni Pastor Kibuloy ang Team Alyansa ni Bongbong Marcos. At tinalo, kahit i-compare mo sa proclamation ng PDP, I was there. Andun ako sa harap sa PDP at doon kay Pastor Kibuloy. Ang layo po ng diferensya. Ibang-iba yung sistema ng proclamation ni Pastor Kibuloy. Bakit ko sinasabi yan sa inyo? Hindi po sinisiraan ng PDP. I really hope na
siguro ang mag-handle ng mga rallies ng PDP ay ang SMNI na o si Pastor Kibuloy. Kaya ko 'to sinasabi kasi ang dami pong maitutulong ni Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Very systematic. Si Pastor Kibuloy 'pag gumalaw, now na. Hindi bukas, hindi sa susunod na araw. Marcos, makinig ka. Ito ang leader. Now na. Pangalawa, iyan po ay katangian. Alam nyo, hindi ito dahil sa ako'y nasa SMI kaya pinipuri ko si Pastor Kibuloy. Pero dahil sa araw-araw po kami sa SMNI, alam ko yung sistema ng SMNI. Grabe po. Ang galing po ng sistema ni Pastor Kibuloy. And kaya sinasabi ko sa inyo, kung nagagawa ng isang tao talunin yung maraming, doon na lang sa proclamation, diretsuhin na natin, na maraming politikong involved, nahihigitan pa ni Pastor Kibuloy. Anong ibig sabihin nun? Pag ito'y nakaupo ng senador, hindi po pwedeng hindi ito gagalaw. Agad-agad. At may sistema. Meron siyang sariling makinarya. Kaya nga hindi niya kailangan to sila Marcos eh. May sarili siyang makinarya, may sarili siyang pera, may sarili siyang guard, may sarili siyang camera, may sarili siyang network, may sarili siyang bahay, kumpleto po si Pastor Kibuloy. Kaya niyang i-apply. Mali yung sistema, maayos agad. Hindi katulad nitong sila BBM na kalat-kalat. Sinuwerte nga even yung PDP kay Pastor Kibuloy eh. Kaya nga ginigipit si Pastor Kibuloy. Dahil alam ni Tamba at ni Marcos, eto sasabihin ko sa inyo, alam ni Marcos, makakatulong si Pastor Kibuloy sa kampanya ng PDP. Dahil pag hinawakan niya ang kampanya ng PDP, very systematic. Alam niya yan. Kaya ginigipit ulit na naman si Pastor. Isipin nyo, nasa ospital may sakit. Pinilit ibalik sa Pasig, BJMP. Ganyan sila katindi. Matanda na yung tao. May sakit. Sige, kahit nakadextrose, ibalik doon. Bakit? Alam niya ang galamay ni Pastor Kibuloy. Malaki maitutulong. Problemado sila dyan. Hindi nila kaya. Not even yung dami nilang pera, hindi kayang tapatan ang sistema ni Pastor Kibuloy. Alam nyo kung bakit? Kahit mas marami silang pera, itong sila Marcos, walang kurap eh. Yung pera na gagamitin sa kampanya, yun na yun. Walang nang bubulsa. Naku Marcos, alam mo yan. Sa kampanya may bulsahan. Don't tell me hindi mo alam. Kaya palpak minsan ng kampanya. Sus! Ng China. Wag nga ako. Sana naman di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sino ba nagbubugaw? Binubugaw mo kami sa Amerika. Oh, kaya mo daw, sabi, totoo ba to? Kaya pinapwesto mong Edgar rito para yung mga kaso mo ron hindi tuluyan at hindi habulin. O, sinong bugaw ngayon? Sana naman, huwag na tayong babalik sa landas na umaapaw na dugo. Hindi na kami talaga babalik sa'yo, Marcos. Nabudol. Ay, hindi pala ako babalik. Hindi talaga ako nagpunta dyan. Yung taong bayan, hindi babalik sa'yo. Ang mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon. Parang sabog si Marcos eh, no? Ano sa opinion nyo? Lagay nyo nga. Parang sabog eh. Na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna
para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan, ang isang Pilipinas na progresibo. Pilipinas na progresibo. 3 taong ka na wala kang nagawa. Yung mga kinakandidato mo, yung kinakampanya mong kandidato pala, ng mga senador, ilang beses na naging senador? Progresibo ba Pilipinas? Di ka ba talaga, Marcos? Ano pinagsasabi mo? Talagang sabog ito. Anong progresibo? Asan ang progresibo, Anong tulay na nagawa mo? Ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Ano may malasakit? Balita ko nga, pati yung malasakit center, tinanggalan nyo ng budget. Yung malasakit center ni Senator Bongo. Totoo ba yon? May malasakit, yung malasakit center ni Bongo, tinanggal nyo. Para sa Pilipinas na Ewan ko lahat sa inyo, ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo. Tama na yan, Marcos. Next na tayo, buisit. Ito naman. Pag-usapan naman natin itong aso ni Tamba. Tinuligsa ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Ginawa ng dating punong ehekutibo ang pahayag sa proclamation rally ng pinangungunahang political party, ang PDP Laban. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-ama nga sina dating Pangulong Duterte at VP Talagang mag-ama daw si PRRD tsaka si Inday. Bakit? Yung mga anak ba ni Marcos, di niya anak? Ni BBM, di ba niya anak? Talagang mag-ama yan. Si PRRD tsaka si Sara. Siguro may alam ka, si Dre, no? Hindi anak ni Marcos yung mga anak niya. Kaninong anak yon? Ikaw may sabi niya na talagang anak niya. Anak talaga ng presidente yan si Inday. Yung anak ni Marcos, anak niya ba talaga? Nagtatanong lang. Sara. Kabilang sa articles of impeachment laban kay VP Duterte ang ginawa nitong pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos Titingting na mo ang labi. Diba? Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Hindi pirmi mo nga yung bunganga mo. Ulit. Diba? kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Representative Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Pagpapalaganap anya ito ng kultura ng karahasan at pagpapahina sa demokrasya. Dagdag pa nito, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil bantas seguridad. Samantala, Duwag talaga to si Duwag talaga to si Tamba. Kasi alam nyo, may demanda kay Tamba eh. Yung patungkol dito sa blank items. Malaking problema ni Tamba yan. Yan ang pong reality. Ang pinakamalaking balita ngayon, yung criminal act na ginawa ng grupo ni Tamba na blank items. Bawal yun na yan ay mistulang korupsyon. Pagmumulan ng korupsyon yan kasi bakit kayo lang ang nag-decide dyan sa budget na yan. Blanco tapos nilagyan nyo ng budget. Namang kaduwagan ni ang hinahayaan niya, yun ang issue eh. So para mapagtakpan yung issue na yon, pinatatahol niya yung baboy niya, ay yung aso niya. Pinatatahol na ito na laban kay PRRD. Diba? Galit siya kay PRRD kasi si PRRD ang naging plataforma nung demanda na yon. Siya ang naging boses nung demanda na yun eh. No? So, duwag to si Tamba, hindi niya makalaban ng diretso si PRRD. Yan ang style. Parehas nga silang magpinsan. Nililigaw nila yung problema. Si Marcos, ang problema, adik. Anong sagot ni Marcos? China. Si Tamba Luslos,
malaking krimen yung pag-fill up ng blank item sa budget. Anong pinupuna niya? Etong biro ni napapatayin yung 15 na senador para sigurado ng mananalo yung PDP, baka kapasok sila. Alam mo, kahit yung joke na yan, kahit sabihin mo sa isang grade 2, alam nila joke. Samantalang tong aso na ito, hindi niya alam joke. Ganyan po kakitid ang utak ng ating mga politiko ngayon. Sige, tanong nyo sa mga anak ninyong grade 2, grade 3. Alam nila joke yan. Di ba? Mapagpatulto mga ito, talagang mahihina ang utak eh. Iwalain dahil bantas seguridad. Samantala, inudyukan naman ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang mga senador na umaksyon na sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. May babala rin sa publiko si Congressman Defensor na isa sa magiging House Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Kasi magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. Ayan. Ito, paliwanag ko ha. Mind conditioning yon na nagbibiro si PRRD kasi pagdating sa impeachment ni BP Sara dahil may binanggit si BP Sara na pagpatay, papatayin, i-defense nila na biro, i-defense ng company ng Duterte, ng Team Suka na biro lang. So mind conditioning. So ibig sabihin inuuna na nila kasi gagamitin. Hindi gagamitin ni BP Sara yan. Kasi tanga lang talaga ang hindi nakakaintindi. Ang sabi ni BP Sara napakaliwanag. Na ginugulo nyo lang. Pag ako namatay, patayin mo yung 3 itlog. Patay na ba si BP Sara? Pangalawa, ibig sabihin nun, inaamin nyo na meron talaga kayong tangka patayin si BP Sara. Kasi ibig sabihin, matutuloy yung pagpatay doon sa 3 itlog. Naiintindihan? Conditional eh. At paano magkakaroon ng threat kung walang namatay o wala namang tinatakot na patayin? Papatayin nga lang kung siya ay namatay. 'Di ba? So hindi gagawing defense ni PRRD na siya ay nagjo-joke lang. Kasi in the first place, hindi naman si PRRD ang sinampahan ng kasong impeachment. Hindi naman for impeachment si PRRD eh. Sir, sana sayang ang pagiging congressman ninyo kung bobo kayo eh. Hindi naman si PRRD ang kina-question dito si BP Sara. At si BP Sara, nung sinabi niya yun, hindi siya nagjo-joke. Galit siya that time. So wala pong galit na magjo-joke. Galit na galit siya dahil dun sa ginagawa nyo, dun sa kanyang abogado na si Atty. Lopez. So hindi gagamitin yung pinagsasabi mo na joke. Isip naman minsan, sir. So mag-ingat tayo. Huwag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. Kayong nagko-conditioning ng taong bayan. Di ba? If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Sorry ba? Pasensya ka, hindi ikaw senador. Ilan lang ba boto mo? Ilan ang boto ng senador? So, sorry. Hindi ka senador. Ko kung binabato na yung bahay Marami pa yung niyo, ayaw ko sa'yo. dapat gumising na kayo at tumindig na kung ano yung dapat gawin under the Constitution. And that is to proceed with trial. Proceed forthwith with trial. Ay, nako. Yun pa kay Representative Defensor, marami ng batikang abogado ang nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa kanila sa prosecution panel para sa impeachment trial. Dinagsa kami ng mga... Dinagsa sila. Dinagsa. Sorry, hindi kayo senador. Kahit dagsain pa kayo ng lahat ng abogado sa buong Pilipinas. Dinagsa daw.
Nakasaamo mong budol-budol legal eagles na sa buong Pilipinas na gustong tumulong to proceed with this impeachment trial at dinagsa kami ng mga batikang abogado na gustong makonvict at matapos na itong impeachment trial. Naghahanda na ang House Prosecution Panel dahil sa posibilidad na magbago ng isip ang Senado at mag-umpisa ng mas maaga kaysa Hulyo ang paglilitis kay VP Duterte. Kami nga iimbestigahan. Isipin mo, nagpapadala sila. Nagpapadala sila ng pinapatawag ang mga vloggers. Naka-adjourn na. Nagpapadala pa kayo. Mga bugok talaga kayo. Ano pinag-aasikaso niya. Ayan nyo ito mga to. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinion at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.